Para saan po ba itong pathway to healing? Pathway to healing. Daan papunta sa kagalingan. Hindi po yan may iinumin ka lang, magaling ka na. Malabo yun. So, ito po yun, pathway to healing, na kailangan meron kang 7 doktor sa bahay nyo na kasama mo for you to achieve healing. At alam nyo kung anong good news? Pag nagampanan mo yung 7, guaranteed gagaling ka. Pag nagampanan mo, hindi pwedeng 6 lang. So, 7 doctors. Number 1, si Dr. Water. Number 2, Dr. Sunshine. At syempre, si Dr. Exercise. Number 4, Dr. Air. Number Okay, 5. syempre, ang ating Dr. Sleep. o pang-6. Dr. Diet. Go. Ang pampito po ay si Dr. Energy. So, 7 doctors, ipinakikilala ko isa-isa ang mga doktor para sa inyong kagalingan. Dr. Water. Ang tubig po, alam naman natin, 70 or 80% ng katawan natin, tubig ang laman. Hindi po dapat yan palitan ng kung ano-anong inumin na masarap. Kasi, pag sinabing H2O, hindi dadaloy ang dugo mo ng maayos kung wala ang tamang dami ng inumin sa loob ng ating katawan. Pero basically, it is 8 to 10 glasses of water daily. Next, number 2. Dr. Sunshine. Okay, ang pagpapaaraw po ay napaka-importante. You need na magpaaraw at least 10 to 15 minutes. At may tamang oras ang pagpapaaraw, 6 in the morning until 2. Next! At syempre, andyan din si Dr. Exercise. Kailangan po natin mag-stretching. When we say exercise, kailangan po ng ating katawan makapagpapawis because sweating is one source of elimination of our natural body. Kung ikaw araw-araw dumudumi, araw-araw umiihi, dapat araw-araw may pawis because that's the elimination process of the body. So, paano dapat ang pagpapapawis? Isabayin nyo na sa pagpapaaraw. Number 4, andyan po si Dr. Air. Okay, nakalimutan natin na sa panahon ngayon, aminin natin, dito sa Maynila, wala na tayo nalalanghap na sariwang hangin. Asan yung pagkakataon ng baga at ng puso mong lumanghap ng sariwang hangin? Humihina ang puso at baga dahil sa pollutants sa hangin na nalalanghap natin. Kaya, matutulungan natin ang inyong katawan, mag-i-inhale, exhale kayo. Ang inhale, exhale ay kaisa-isang ehersisyo ng ating puso at ng ating baga, libre, walang bayad. Pero kailangan gagawin sa tamang lugar. Hindi humaganda sa kwartong may aircon, carbon monoxide. And if you are stressed, make sounds pag na-exhale ka. Release your stress through exhale. At mararamdaman nyo gagaan ng dibdib nyo. Okay, pag stress, inhale, exhale. Ha! That's it. Okay, next. Siyempre, ang ating Dr. Sleep. Okay, pag sinabi pong pagtulog, akala nung iba, porkit 8 oras na natutulog, okay na kayo. No, may tamang oras ang tulog. Ang ating cellula ay nagre-repair lamang during the time that we are asleep. Between 10 in the evening until 4 a.m. lang. So, if you will exceed, nang gising ka pa ng alas 10, binabawasan mo yung oras ng pagre-repair ng cells. Kaya mapapansin nyo, yung mga nagpupuyat lagi, mukhang matanda agad. Because walang nagre-repair ng cells na puro oxidant. Next! Okay, next. Pang-6. Dr. Diet. Sa bahay, wala nang diet-diet. Kung ano ang nakahain, kakainin. Dok, medyo mahirapan kami dyan. Kapatid, kung gusto mong gumaling, may susundin ka lang naman bawal eh. Refrain from eating the foods that are bawal. Yun yung sinasabing diet. Pero pag magaling na, dahil may natutunan ka na, you can eat the bawal, yes. Pero in moderation na, para hindi ka na magkasakit ulit. That's Dr. Diet. And last but not the least, go. Ang pampito po ay si Dr. Energy. Ang ating katawan po ay may energy. Pag may sakit na, low energy ka na. At ang energy mo, kukunin mo sa environment mo. Which means, malaking factor ang family dito. Kailangan mentally clear. Ibig sabihin, happy. Hindi ka pwedeng stress. And emotionally able. Bawal na yung may sama-sama ng loob. Bawal na yung may galit. Bawal na yung may tampo. Kailangan matutong magpatawad ng puso mo. At higit sa lahat, kailangan positive ang people around you. If there are negative people around you, maniwala ka, hindi ka gagaling. Ang linaw-linaw ng salita ng Diyos, your body is your own responsibility. It is not the responsibility of others for you. Okay, so there are 7 doctors that you need to have. Kung gusto mong gumaling, may cleansing process ko talaga. Dahil ang katawan mo ay nasanay na ng puro chemical. Parang yung mga naninigarilyo, once they decided to discipline themselves, then they'll feel the withdrawal syndrome. Lahat po ng sakit may withdrawal syndrome. Pero hindi po side effects ang tawag doon. Ang tawag po doon, BRR, Body Recovery Reaction. Nagre-react ang katawan mo kasi nga nare-repair na siya to recovery. Naintindihan nyo? So, there's nothing to worry. That's part of healing. Okay, basahin ron?